Ang babaeng ito, nakasuot ng branded na damit, ay pumasok sa paaralan at agad na nakakuha ng atensyon ng maraming kaklase. Lumalabas na siya ay napakayaman, umaabot sa 300,000 ang kanyang pang-araw-araw na gastos, at mayroon siyang milyon-milyong tagahanga sa social media platforms. Isang selfie lang niya ay nakakakuha na ng di mabilang na likes, at maging ang kanyang pang-araw-araw na pananamit ay ginagaya ng kanyang mga kaklase. Pagkapasok pa lang ng pangunahing karakter na si Hojang sa classroom, pasiglang binati siya ng kanyang mga kaklase, ngunit nanatili siyang malamig. Nang makita niya si Hee-soo na nakaupo sa kanyang tabi, bigla siyang nagkaroon ng reaksyon. Tatayo na sana siya at aalis nang tawagin siya ni Hojang. Sinabi ni Hojang kay Hee-soo na kailangan muna niyang linisin ito bago siya umalis. Galit na sinabi ni Hee-soo na nakakainis. Pagkatapos ay pilit niyang nilinis ito at umalis. Sa katunayan, sinadya ni Hee-soo na dumisan si Hojang dahil sa inggit. Nagkalat siya ng chismis tungkol kay Hojang sa kung saan-saan. Maraming beses nang narinig ni Hojang ang mga ganitong salita, ngunit pinili niyang baliwalain ang mga chismis na ito. Sa sandaling ito, natuklasan ni Hojang na may kumuha ng kanyang mga larawan sa pamamagitan ng pribadong mensahe ng isang tagahanga, pagkatapos ay nagpatakbo ng isang account sa isang social media platform, at nakaakit pa ng maraming tagahanga. Sa oras na ito, ipinagmamalaki ni Hee-soo sa kanyang mga kaklase na, ginamit ko ang mga larawan ni Hojang para makipagkaibigan sa isang lalaking hindi naman masama, ngunit pagkalipas lang ng ilang sandali, bigla siyang nakatanggap ng napakaraming pribadong mensahe mula sa mga netizen na nagrereklamo. Lumabas na nagkomento si Hojang, nililinaw na hindi kanya ang account na ito. Sakto namang napadaan si Hojang, galit na tinawag ni Hee-soo si Hojang, at kinwestiyon pa kung bakit niya ito ipinahiya sa publiko. Sinabi ni Hojang ang ilang nakakainis na salita at tumalikod para umalis, kaya naman sa sobrang galit ni Hee-soo ay hinawakan niya ang kamay ni Hojang. Sa kasamaang palad, nahulog ang telepono ni Hojang sa lupa. Sa sandaling ito ay nagalit din si Hojang, direkta niyang kinuha ang telepono ng kabilang partido, at malakas na ibinagsak sa lupa. Pagkatapos ay dinampot ang kanyang telepono, hindi lumingon at umalis. Sa ibang pangyayari, ang ating bida na si Yoon Tae ay mayroon ding malaking hatak. Siya rin ang pinuno ng broadcasting department ng paaralan, at karaniwan, si Yoon Tae ay isang perfectionist na humihingi ng pagiging masinop sa anumang gawain. Dahil sa kanyang gwapong anyo, nakahikayat siya ng hindi kaunting estudyanteng babae na gustong sumali sa broadcasting department. Dahil sa ganitong paraan lamang sila magkakaroon ng pagkakataong lumapit sa kanya, kamakailan ay nagtapat ang babaeng broadcaster ng broadcasting department kay Yoon Tae. Yoon Tae, sa totoo lang, pumasok ako dito dahil sa iyo. Kung aalis ako dito, maaari mo bang tanggapin ang aking pagtatapat? Tinanggihan siya ni Yoon Tae nang walang pakiramdam at pinalayas siya. Sinabi niya sa Departamento ng Pagsasahimpapawid na pinatalsik niya ito. Dahil pinalayas ng Departamento ng Pagsasahimpapawid ang babaeng tagapagbalita, kailangan nila ng kapalit, at sa oras na ito, may nagmungkahi na gawing tagapagbalita si Hojang, pangunahin, dahil sa kanyang malaking popularidad sa online, na mas angkop para sa posisyong ito. Kaya personal na pinuntahan ni Yoon Tae si Hojang, iniimbitahan siyang sumama sa Departamento ng Pagsasahimpapawid. Lumapit si Yoon Tae sa kanya at tinanong kung siya ba si Hojang. Ang babaeng ito ay nakatulog sa bus, lumapit ang lalaking nasa tabi niya para isara ang bintana. Biglang nagising si Hojang, takot na umatras, at nagkatinginan ang dalawa. Paulit-ulit siyang tinawag ni Yoon Tae na isara ang bintana. Nang makita niyang hindi siya nakikinig, siya na mismo ang nagsara ng bintana. Ngunit maya-maya, binuksan ulit ni Hojang ang bintana, na nagpapakita na may alitan ang dalawa. Lumabas na kahapon, pinuntahan ni Yoon Tae si Hojang para imbitahan siyang sumama sa Departamento ng Pagsasahimpapawid, ngunit diretsahang tinanggihan siya ni Hojang. Dahil hindi nasiyahan si Yoon Tae sa ugali ni Hojang, inasar niya ito ng ilang beses. Sinabi ni Yoon Tae na nang personal niyang makita si Hojang, totoo nga siya ay tulad ng chismis. Tinanong niya si Hojang kung sinasadya niyang gawin ito para sumikat, o sadyang masama na siya kaya siya sumikat, ngunit hindi rin nagpatalo si Hojang. Inasar din niya si Yoon Tae ng ilang beses. Tinanong ni Hojang kung ano ang hindi niya ikinagagalak. Tinanong ni Hojang kung hindi siya nasiyahan sa kanyang ugali, o dahil sa pagtanggi niya ay naramdaman niyang napahiya at hindi nasiyahan, ganito na nga. Naghiwalay silang dalawa na hindi masaya, ngayon si Hojang ay nakasandal sa malaking puno at nakikinig sa radyo. Bigla niyang narinig sa radyo ang isang kwento na may kaugnayan sa kanyang nakaraang karanasan, kaya't pumunta si Hojang sa Departamento ng Pagsasahimpapawid upang makibahagi sa panayam. Ang layunin ay linawin ang pinagmulan ng kwento. Tinanong ni Hojang si Yoon Tae kung maaari siyang umupo, dumating siya para sa panayam. Sa sandaling ito, naalaala ni Yoon Tae ang nangyari kahapon na naghiwalay silang dalawa na hindi masaya, kaya't direkta niyang sinabi na tapos na ang panayam ngayon. Ngunit isang kaklase sa Departamento ng Pagsasahimpapawid ang tumulong kay Hojang. Nagsasabing hindi pa tapos ang oras ng panayam, kaya't walang nagawa si Yoon Tae kundi simulan ang panayam. Mabilis na nakapasa si Hojang sa panayam dahil sa kanyang natatanging kakayahan. Sa pagkakataong ito, nais malaman ni Hojang kung sino ang nagpadala ng kwento sa radyo. Ngunit sinabi ni Yoon Tae na anonymous ang nagpadala, kailangan itong panatilihing kumpidensyal. Sa unang araw ng trabaho, huli na si Hojang. Dahil dito, labis na nagalit si Yoon Tae na napakahalaga ng oras nang makita ang walang pakialam na saloobin ni Hojang.
Direkta siyang pinalayas ni Yuntae sa Departamento ng Pagsasahimpapawid upang malaman kung sino ang nagpadala ng artikulo. Kinailangan ni Ho Jiang na magtiis at humingi ng paumanhin kay Yuntae at nangakong hindi na siya mahuhuli muli. Kaya pinarusahan ni Yuntae si Ho Jiang na maglinis ng banyo. Isang kaklase sa tabi niya ang nagpakita ng pagkalito. Malinaw namang makakasali siya sa kanilang club nang walang ginagawa. Ngunit sumali si Ho Jiang sa Departamento ng Pagsasahimpapawid para maglinis ng banyo. Hindi pa kailanman naglilinis ng banyo si Ho Jiang. Nakikinig ng musika habang gumuguhit ng bilog sa sahig. Sa oras na ito ay kakapasok lang ni Yuntae. Hindi sinasadya ni Ho Jiang na matapunan ng tubig ang sapatos ni Yuntae. Dali-daling humingi ng paumanhin si Ho Jiang kay Yuntae at tinanong kung ayos lang ba siya. Nagpakita si Yuntae ng walang magawa. Kinagabihan, pauwi na si Ho Jiang nang makita niya ang kanyang matalik na kaibigan noon na si So-hyun. Sa pagkakataong ito, tinawag ni So-hyun si Ho Jiang at sinabing maaari niyang sabihin sa kanya kung sino ang nagpadala ng kwento sa radyo. Tinatanong ni So-hyun si Ho Jiang kung gusto niyang sabihin sa kanya, ngunit sinabi ni Ho Jiang na bakit siya nagpapanggap na malapit sa kanya, mukhang hindi naman masama ang buhay ni So-hyun. Ngunit sinabi ni Ho Jiang na huwag siyang manghimasok sa kanyang mga gawain. Sa susunod na magkita sila, magkunwari na lang na hindi magkakilala, ang dalawang dating matalik na kaibigan ay nagpapanggap ngayon na hindi magkakilala. Ano ba talaga ang nangyari sa kanila? Naglilinis ng sahig si Ho Jiang. Kung titingnan ang kanyang husay sa paglilinis, siguradong malinis na malinis ang sahig. Sa sandaling ito, biglang may nagbukas ng pinto. Lumingon si Ho Jiang upang linisin ang sahig, kaya't hindi nakapaghanda si Yuntae na kakapasok pa lamang. Lumabas na posible palang linisin ang sahig ng ganoon. Upang malaman ang pinagmulan ng kwento sa radyo, kailangan ni Ho Jiang na makuha ang account ng pagtanggap ng mga submission ng Broadcasting Department para makita kung sino ang nagpadala. Kaya't ginamit ni Ho Jiang ang pag-aaral bilang dahilan para hilingin kay Yuntae ang account, ngunit sumagot si Yuntae na tingnan niya ang kanyang ugali. Para makuha ang account, maaga nang pumupunta si Ho Jiang sa Broadcasting Department araw-araw para maglinis. Nakita ni Yuntae ang ugali ni Ho Jiang sa mga nakaraang araw at nagkaroon din ng simpatya sa kanya. Nakisama pa siya sa paglilinis ng kamera, ngunit di nagtagal, natuklasan ni Yuntae na hindi si Ho Jiang ang naglilinis araw-araw, kundi binabayaran ni Ho Jiang ang isang kaklase para gawin ito. Ninakaw ni Hiso ang mga larawan ni Ho Jiang dahil binaliwala siya ni Ho Jiang sa harap ng lahat. Kaya wala na siyang mukhang maihaharap sa paaralan. Sa pagkakataong ito, may nagpadala ng mensahe tungkol sa mga nakakainis na bagay tungkol kay Ho Jiang. Kaya nagpost si Hiso ng pahayag online, sinasabing 1 taon na ang nakalipas nang hiniram ni Ho Jiang ang kanyang account. Hindi niya ito ninakaw, lahat ay plinano ni Ho Jiang, ngunit hindi pinansin ni Ho Jiang ang mga walang basehang bagay na ito. Ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple nang makita ni Ho Jiang ang huling pangungusap. Sa kanyang isip, bigla siyang ginulat ng isang larawan at sa sandaling ito, mayroon na namang kwento na may kaugnayan sa kanya ang ibinahagi sa istasyon ng radyo. Dahil dito, labis na nagalit si Ho Jiang at sumugod siya sa broadcasting room. Pagkatapos ay inagaw ang mikropono at sinabing, "Hoy, nakikinig ka ba? Hindi ako natatakot sa iyo, kaya kapag kaharap mo ako, huwag kang magtago at magsalita ng walang katuturan." Ang kilos na ito ni Ho Jiang ay ikinagulat ng lahat ng naroroon at pinuna din si Yuntae ng guro dahil sa kilos na ito ni Ho Jiang. Sa pagkakataong ito, kinuwestiyon ni Ho Jiang si So-hyun na ang kwentong ito ba ay pinili niya. Ngunit sinabi ni So-hyun kay Ho Jiang na humingi muna siya ng paumanhin dahil sa kilos niyang ito ay naparusahan ang lahat. Humingi rin ng paumanhin si Ho Jiang sa kanyang mga kaklase at tinanong si So-hyun kung maaari na siyang magsalita ngayon. Direkta namang umamin si So-hyun na siya ang pumili. Sinabi agad ni Ho Jiang kay So-hyun na napakawalang hiya niya at sinabi pa niya kay So-hyun na kung gusto niyang gawin iyon, gawin niya lang. Sinabi ni So-hyun kay Ho Jiang na may problema talaga siya. Nagulat si Ho Jiang at natigilan. Direkta namang tinanong ni So-hyun si Ho Jiang kung ano ang kinatatakutan niya kaya siya kinakabahan. Sa sandaling ito ay pumasok si Yuntae at pinutol ang kanilang pag-uusap. Dahil sa kaparusahan ng departamento, sinabi ni Yuntae ang mga salitang nagpasakit sa damdamin ni Ho Jiang, at sa sandaling ito, ganap na silang nagtalo. Kinabukasan, si Ho Jiang ay nakaramdam ng panghihinayang sa nangyari kahapon kaya hinanap niya si Yuntae para humingi ng tawad, ngunit galit pa rin si Yuntae. Ayaw niyang patawarin si Ho Jiang, at ang paghingi ng tawad ay nauwi sa pagtatalo. Sa oras na ito, hindi masaya ang dalawa. Pagsapit ng gabi, naalala ni Yuntae ang pagtatalo nila ni Ho Jiang kanina, ngunit nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang. Kaya naghanap siya sa internet tungkol kay Ho Jiang at nalaman niyang puro panunuya ang mga komento. Sa oras na ito, nagbago rin ang pananaw ni Yuntae kay Ho Jiang. Lumalabas na ang pagiging malamig niya araw-araw ay para mas maprotektahan ang sarili at mas mabuting huwag maglakad mag-isa ang mga babae sa gabi. Dahil maaaring mapanganib, naglakad si Ho Jiang nang mag-isa pa uwi noong gabing iyon, bigla siyang nakarinig ng mahinang yabag sa likuran niya. Palaging nararamdaman ni Ho Jiang na may sumusunod sa kanya, sumigaw si Ho Jiang na si Yuntae ang nananakot sa kanya, at tinanong niya kung anong nangyari sa kanya, direktang sinagot ni Yuntae na umuwi siya. Sinabi rin ni Ho Jiang na umuwi siya, nasa future neighborhood ba si Yuntae? Tumango si Yuntae at sinabing tama,
Medyo hindi sanay si Hojang na may sumusunod kaya sinabi niya kay Yuntae na mauna. Nang malapit na sila sa bahay, tinawag ni Yuntae si Hojang. Tinanong niya kung hindi ba siya napapagod sa ganitong buhay araw-araw. Akala ni Hojang na gusto na naman siyang kausapin ni Yuntae, kaya tinanong niya si Yuntae, "Gusto mo bang makipagtalo sa akin dito ngayon?" Sinabi ni Yuntae na hindi niya gusto makipagtalo sa kanya. Sinasabi lang niya ang totoo. Humingi ng tawad si Yuntae sa pagtatalo nila at tinanong kung nasaktan ba siya sa mga mapait na salita kanina. Ngunit sinabi ni Hojang na wala siyang pakialam dahil napakaraming masakit na puna na ang narinig ni Hojang, kaya kumpara sa mga ito ay wala lang. Matapos maresolba ang di pagkakaunawaan, nagkabati muli ang dalawa at umupo pa upang mag-usap. Sa sandaling ito, natuklasan ni Hojang na may babligong na nakadikit sa swelas ng kanyang sapatos. Nang kukunin na ni Yuntae ang tissue para bigyan siya, kinuha naman ni Hojang ang paboritong plaka ni Yuntae at ginamit itong pang-alis, bigla niyang aksidenteng nabali ang plaka. Kinabukasan, pumunta pa rin si Hojang sa broadcasting department para magtrabaho ng normal. Ibinigay na rin ni Yuntae ang account ng broadcasting department kay Hojang. Nag-login si Hojang sa account at tiningnan ang impormasyon ng nagpadala ng kwento, ngunit walang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon, ngunit natuklasan niya na ang account na ito ay kaibigan pala ni Sohan. Sa sandaling ito, naalala niya ang eksena kung saan binabasa ni Sohan ang kwento at nagsimula siyang magkaroon ng kaunting pagdududa kay Sohan, ngunit hindi naniwala si Hojang na siya iyon dahil medyo kilala niya si Sohan. Noong high school, nagkakilala sila dahil sa pagkahuli sa klase at naging matalik na magkaibigan. Pagkatapos ay hindi alam ni Hojang kung anong trauma ang kanyang naranasan, kaya nagsimula siyang lumayo kay Sohan. Pagkatapos ng klase, sabay silang bumili ng bagong plaka. Pagkatapos, nang umuwi na ang bawat isa, nakatanggap si Yuntae ng text message mula sa kanyang ama, ngunit gusto niyang umuwi ng medyo huli dahil ayaw niyang harapin ang kanyang ama, kaya inanyayahan niya si Hojang na maghapunan kasama. Bumili sila ng kaunting merienda, umupo sa tabi ng kalsada, nag-uusap at kumakain. Kinabukasan, nakatulog si Hojang kaya hindi siya nakapasok sa eskwela. Nakaupo siya sa gilid ng daan at nagbabrowse sa kanyang telepono nang bigla siyang makatanggap ng reply mula sa nagpadala ng kwento. Alam pa ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan, na lubos na nagpagulo sa kanya. Mukhang kamakailan ay nakita ni Sohan ang kanyang telepono. Muli niyang pinagdudahan si Sohan at sa sandaling iyon, nagkataon namang dumaan si Sohan. Nang makita si Hojang, lumiko si Sohan para umalis, ngunit tinawag siya ni Hojang at kinwestiyon. Tinanong niya si Sohan kung hindi ba siya ang gumawa niyon. Nagtatakang tinanong ni Sohan kung anong ibig sabihin ni Hojang, ngunit sinabi lang ni Hojang kung totoo bang si Sohan ang gumawa. Ang dalagang malapit ng matumba ay biglang nahawakan ng dalawang kamay. Ang dalawang babaeng ito ay sina Sohan at Hojang noon at pagkatapos ay naging matalik na magkaibigan sila. Mayroon pa silang mga alahas na sumasagisag sa kanilang pagkakaibigan. Mula ng araw na may ilang estudyanteng mapang-api na naghanap kay Hojang, si Hojang ay naging ibang tao at nagsimulang lumayo kay Sohan. Kaya, hinanap ni Sohan si Hojang upang linawin ang dahilan, ngunit hindi inaasahang nag-away ang dalawa nang magkita sila. Pagkatapos noon, naghiwalay sila. Sa sandaling ito, naalala pa rin ni Sohan ang nakaraan at hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang pinagdaanan ni Hojang. Ngunit tinawag siya ni Hojang at kinwestiyon tungkol sa account na nagpadala ng post. Nagpanggap si Sohan na hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya at nagalit pa si Sohan dahil pinaghihinalaan siya ni Hojang. Sinabi ni Sohan na simula pa noon, si Hojang ay interesado lamang sa kung ano ang gusto niyang sabihin. Agad na natigilan si Hojang. Nagpatuloy si Sohan na kahit hindi niya alam kung bakit, huwag gagamitin ni Hojang ang ganoong ekspresyon para pagdudahan ang iba dahil masama sa pakiramdam iyon. Sinabi pa ni Sohan na huwag na silang mag-usap pagkatapos nito. Pagkatapos noon, hinanap ni Sohan si Hojang para ipaliwanag na hindi siya tugma kay Hojang. Ayaw niyang ibigay ang trabaho ng broadcasting department kay Hojang, kaya si Hojang na lang mismo ang naghatid ng trabaho para kay Hojang. Kaya itinuro niya kay Hojang kung paano gamitin ang kagamitan sa pag-broadcast at hiniling niyang isaulo ang lahat. Pagkatapos, mayroon pang pagsusulit. Nang marinig ni Hojang na may pagsusulit, balak na niyang sumuko. Ngunit bigla siyang nilapitan ni Hojang na nagpatuliro sa kanya. Sinabi ni Hojang na hindi naman siya ganoon kabilis matuto at sinabi niyang tiyak na kaya niya iyon. Naisip ni Hojang na tapos na siya sa pagkakataong ito, nahulog na siya sa pag-ibig. Kaya nakinig siyang mabuti, ngunit sa sandaling ito, ano ang sinasabi ni Hojang? Wala siyang narinig ni isang salita. Ngayon, pagod na pagod si Hojang sa pag-aaral, kaya nakatulog siya sa broadcasting department. Pumasok si Hojang at nakita si Hojang na mahimbing na natutulog, hindi niya mapigilang mabighani. Nakita ni Hojang na medyo masakit sa mata ang sikat ng araw, kaya inalis niya ang uniforme niya at isinabit sa bintana. Biglang nagising si Hojang, nakita niya si Hojang na ginamit ang damit para takpan siya mula sa araw, na nagpakilig kay Hojang. Nang makita niyang biglang lumingon si Hojang, nagkunwari siyang bagong gising. Lumabas si Yuntae para suriin siya, matapos ang maraming walang humpay na pagtatangka. Sa wakas, nakakuha siya ng perpektong score. Sinabi ni Yuntae na nakakuha siya ng 100 puntos sa pagsusulit. Nagulat at natuwa si Hojang. Sa weekend, inanyayahan ng mga kaibigan si Hojang na maghapunan.
Nakita ni Hojang si Sohon sa larawan na ipinadala sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Naalala ni Hojang ang pagtatalo nila ni Sohon, kaya nahiya siya at hindi na tumuloy. Sa kabilang banda, sinabi ng kaibigan ni Hojang na dahil hindi siya dumating, abala ang kanyang mga magulang at palagi siyang kumakain mag-isa. Nang marinig iyon, kinuha ni Iyun-tae ang pagkakataon at sinabing kailangan niyang umuwi saglit, ngunit sa totoo lang ay niyaya niya si Hojang na maghapunan. At ginamit niya ang dahilan na gusto niyang kumain ng sushi, kaya niyaya niya siyang kumain kasama. Totoo nga, kapag may gusto ka sa isang tao, mayroon kang sapat na dahilan para magkita. Sa sandaling ito, napansin ni Iyun-tae na may bakas ng lipstick sa kamay ni Hojang na hindi pa nabubura, kaya hinawakan niya ang kamay ni Hojang at maingat na pinunasan ng tissue. Nakaramdam si Hojang ng init sa puso sa ginawa niyang ito. Sinabi ni Iyun-tae kay Hojang na, sa totoo lang, lagi niyang pinagdududahan ang layunin ni Hojang sa pagpunta sa broadcasting department. Umaasa siyang maibahagi niya ang kanyang saloobin sa kanya. Biglang nakatanggap si Hojang ng banta mula sa isang misteryosong tao. Pagkatapos basahin ang mensahe, bigla niyang naisabihin ito kay Iyun-tae, kaya mabilis siyang humabol at hinila si Iyun-tae. Ngunit wala siyang sapat na tapang para sabihin ito. Marahil, gusto ng lahat na maging perpekto sa harap ng taong gusto nila. Kung mayroon kang ganitong kagwapong kasintahan, gugustuhin mo ba siya? Kapag natutulog ka sa tanghali, sa takot na magising ka sa sikat ng araw, aalisin niya ang kanyang damit para takpan ka mula sa araw at mananatili sa tabi mo upang protektahan ka. Kapag kumakain ka, at may nakita kang bakas ng lipstick sa iyong kamay na hindi pa nalilinis, maingat niya itong lilinisin para sa iyo. Kapag mayroon kang lungkot, hihikayatin ka niya at tutulungan kang maging matapang na harapin ito. Kaninang umaga, naghanda ang mga magulang ni Hojang ng isang masaganang hapagkainan. Lubos na nagulat si Hojang, lumabas na kaarawan niya pala ngayon. Espesyal na naghanda ang kanyang ina ng birthday cake, ngunit hindi pa rin siya masaya at sinabi sa kanyang ina na ayaw niya sa mga ito, ngunit biglang nakatanggap ng tawag ang kanyang ina at nagmamadaling umalis, ngayon ay siya na lang mag-isa sa bahay. Medyo nadismaya siya. Sa daan patungong paaralan, nakita ni Hojang si Sohon sa bus. Bigla siyang nakarinig ng mga tao na nagbubulungan tungkol kay Sohon. Hindi na niya matiis pa kaya tumayo siya para ipagtanggol si Sohon at linawin ang katotohanan. Narinig din ni Sohon ang mga salitang ito, nagkatinginan sila sandali ngunit walang sinuman ang nagsalita. Sa pulong ng Student Council, may nagsalita ng mga panunuya kay Hojang at hindi rin pinalampas ni Hojang ang taong iyon. Sinabi ni Hojang na dapat lang siyang magbiro kung silang dalawa lang. Tinanong ni Hojang ang kaklase kung alam niyang siya ang host ng segment na iyon. Agad namang sinabi ng kaklase na paano niya malalaman, ngunit sinabi ni Hojang na alam na ng mga dapat makaalam, at tinukso pa ang kakayahan nitong mangalap ng impormasyon na napakahina. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, nagpa siya si Hojang na maging host ng isang programa sa anibersaryo ng pagtatatag ng paaralan. Matapos ang pulong, hiniling ni Iyun-tae kay Hojang na magsimulang mag-live broadcast tuwing tanghali upang sanayin ang kanyang kakayahan sa pag-host. Sa oras ng klase, nagpadala muli ng mensahe ang misteryosong tao. Tinukso niya si Hojang na siya ang host ng isang programa sa anibersaryo ng pagtatatag ng paaralan. Ito ay upang mas makakuha ng atensyon, ang pangusap na ito ay nagpagising kay Hojang. Naisip niya kung paano nalaman ng taong iyon na siya ang host ng programang iyon. Sigurado siyang kasama rin ang taong ito sa pulong, kaya tinanong ni Hojang ang taong iyon. Ngunit nagkunwari ang taong iyon na hindi niya alam nang sabihin ni Hojang na isa-isahin niya itong tatanungin. Natakot ang taong iyon, at sa tanghali, isinagawa ni Hojang ang kanyang unang live broadcast. Nang matatapos na ang palabas, itinapon niya ang script at sinabi ang kanyang pananaw. Sinabi ni Hojang na kung magsasalita ng totoo, hindi na kailangan ng 1 oras. Kailangan lang ng 5 minuto o 1 minuto ng tapat na dialogo. Ang aksyon na ito ay labis na ikinagulat ni Oh Nam-jo at Lee Do-hwan na nandoon. Hindi inaasahan na makakatanggap ito ng hindi inaasahang papuri mula sa mga kaklase. Sinabi ng lahat, boses ba iyon ni Hojang? Sinabi nilang mahusay ang kanyang ginawa. May kaklase pa nga na nagtanong kung may nakakaalam ba na nagpalit ng host. Agad namang sinabi ng isang kaklase na si Hojang ang host kanina. Maging ang guro ay gustong magpadala ng kwento. Nagulat ang lahat nang malaman na ang guro pala ay pwede ring magpadala ng kwento. Narinig ni Oh Nam-jo ang mga papuri na ito at natuwa para kay Hojang. Kaya pagkatapos ng klase, tinawag niya si Hojang sa broadcasting department para mag-soundcheck. Sa unang pagkakataon na gumamit ng microphone, naramdaman ni Hojang na kakaiba ito, ngunit nagustuhan niya. Tinanong ni Hojang si Oh Nam-jo, naririnig mo ba ang boses ko? Agad namang sumagot si Oh Nam-jo, naririnig ko. Sa oras na ito, tinanong ni Hojang si Oh Nam-jo kung bakit hindi mo siya sinisi nang mag-live broadcast siya nang walang pahintulot sa tanghali, samantalang lagi kang kumikilos ayon sa plano. Ngunit sumasang-ayon ka sa pananaw ni Hojang. Matapos makumpleto ang soundcheck, sinabi ni Oh Nam-jo kay Hojang na naghirap siya para sa unang broadcast niya ngayon. Kanina ay hindi pa niya nasasabi ito sa kanya, isang pasasalamat lamang ngunit pakiramdam niya ay isang pagpapahayag ng pag-ibig.
Pagkatapos, sinabi ni Oh Namjo kay Hojang na naghanda siya ng birthday gift para sa kanya sa kanyang backpack. Ngunit nang ilabas ito ni Hojang at nakita niyang ito ay isang bote ng kulot. Naalala niya muli ang eksena kung saan siya tinukso ng lahat sa kanyang kaarawan noong taon na iyon. Binati nila siya ng maligayang kaarawan at sinabuyan pa siya ng kulot. Sa sandaling ito, medyo nahirapan huminga si Hojang. Sinubukan niyang buksan ang bintana, ngunit hindi ito mabuksan. Nang siya ay mawala ng pag-asa, nabuksan ang bintana, huminga ng malalim si Hojang, narinig ang tawag ni Oh Namjo. Nagising si Hojang, paano nga ba ang pakiramdam na gusto mo ang isang tao at kasabay nito, gusto ka rin ng taong iyon? Nang araw na iyon, habang inaayos ni Oh Namjo ang mga dokumento, hindi sinasadya niyang natuklasan ang isang video ni Hojang na kumakanta. Nakita niya ang babaeng medyo tanga sa video, sa palagay niya ay medyo cute siya. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Oh Namjo. Kinabukasan ng umaga, dumating si Hojang sa paaralan, pagpasok pa lang niya sa gate. Tinawag siya ng isang kaklase at sinabihan siyang isulat ang isang pelikula na gusto niyang panoorin. Pagkatapos ay idikit sa wish tree. Habang idinidikit ni Hojang ang kanyang wish, biglang may lumitaw na lalaki sa likod niya. Sinabi ni Oh Namjo na ang aga niya. Lumingon si Hojang at walang malay na umatras dahil sa takot, muntik na rin siyang matumba. Si Oh Namjo pala ang sumalo sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa at sa sandaling iyon, ang hangin ay tila napuno ng tamis. Upang maibsan ang awkward na kapaligiran, mabilis na naghanap si Hojang ng paksang pag-usapan. Sinabi niya na kung huli siya, magagalit na naman siya. Sinabi ni Oh Namjo na kilalangan niya ang ugali niya. Nang papalapit ang anibersaryo ng pagtatatag ng paaralan, matapos ipamahagi ni Oh Namjo ang mga gawain sa bawat isa, sinabi ng isang kaklase na hindi sapat ang mga tao upang sabay-sabay na gumawa ng isang fighting move. Nagtaas ng kamay ang lahat ngunit nagpakita ng pagkasuklam si Hojang. Ngunit hinawakan ni Oh Namjo ang kanyang kamay at inilagay doon. Pagkatapos ay pumunta ang mga kaklase sa hall ng anibersaryo ng pagtatatag ng paaralan, bawat isa ay naghanda ng kanilang gawain. Nagsimula na ang rehearsal para sa anibersaryo ng pagtatatag ng paaralan. Nagsimula na ring mag-rehearse si Hojang, sinabi niya, hello. Ngayon ay nagsisimula ng mag-broadcast ang alternatibong channel ng SB. Lahat ay naging maayos, at ang relasyon ng dalawa ay lalong gumanda. Matapos ang rehearsal, muling nagtipon ang lahat upang talakayin ang progreso ng trabaho ngayon. Sa puntong ito, sinabi ni Lee Do-hwan na mag-isa siyang pumunta sa supermarket upang bumili ng mga bagay ngunit hindi sapat ang mga tao. Kailangan ng isa pang tao na sasama, sinabi ng mga kaklase na marami pa silang gagawin. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatingin kay Hojang, kaya sinabi ni Hojang na sasama siya kay Lee Do-hwan. Ang dalawa na hindi magkasundo ay sabay na pumunta sa supermarket. Nagpahirap ito sa kapaligiran, hindi masyadong nakapag-usap ang dalawa bago sila nag-usap tungkol sa mga hindi kanais-nais na bagay ng bawat isa. Ganoon na lamang, naghiwalay ang dalawa ng hindi masaya pagkatapos bumili ng mga bagay. Bumalik si Hojang sa broadcasting department at natuklasan na hindi pa umuwi si Oh Namjo. Agad na nagulat si Oh Namjo. Sinabi ni Oh Namjo na dahil nawala ng isang segment ng pelikula, kailangan niyang pumunta sa rooftop upang kunan muli ito. Sa puntong ito, gusto ring sumama ni Hojang. Medyo malamig ang panahon sa gabi. Nang makita na manipis ang suot ni Hojang, buong pagmamahal na isinuot ni Oh Namjo ang kanyang jacket sa kanya, na labis na ikinabahala ni Hojang. Sabay silang umakyat sa rooftop, sabay na nagkuha ng litrato, sabay na nakinig sa musika, nag-usap at nagmasid sa hangin, marahil ang kaligayahan ay ganoon lamang kasimple, pagkatapos ay sabay silang umuwi. Sa sandaling ito, tinawag ni Oh Namjo si Hojang at sinabi na sa tabi niya ay napaka-komportable niya, iniisip niya na ito ay dahil mabuting tao siya kaya ganoon. Ngayon ay naayos na niya ang kanyang damdamin, hindi naintindihan ni Hojang kaya tinanong niya si Oh Namjo kung ano ang gusto niyang sabihin, sumagot si Oh Namjo na tila gusto na niya si Hojang. Ang biglaang at malalim na pagtatapat na ito ay nagpatulala kay Hojang. Ngayon ang araw ng anibersaryo ng pagtatatag ng paaralan. Lahat ng kaklase ay abala sa paghahanda para sa selebrasyon. Sa kabilang banda, inaayos din ni Oh Namjo ang mga gawain para sa bawat kaklase. Sa sandaling ito, kararating lamang din ni Hojang. Muling nakipag-usap si Oh Namjo sa kanya ng seryoso na labis na ikinabahala niya. Naalala niya ang pagtatapat ni Oh Namjo kahapon. Naisip ni Hojang kung bakit magkaiba siya ngayon kumpara kahapon. Sinabi ni Oh Namjo na gusto niya siya, ngunit hindi niya ito pinipilit, at sinabi rin niya na huwag siyang makaramdam ng pagkaasiwa, at sinabi pa niya na marahil ay hindi rin ganoon si Hojang. Sa sandaling ito, tinanong ni Oh Namjo si Hojang, naririnig mo ba ako? Magsisimula na ang rehearsal bago ang seremonya ng anibersaryo. Pinayuhan ni Oh Namjo si Hojang na kunin ang ESB. Ngunit nalaman niyang nawawala ang ESB sa kanyang bag, sandali siyang naghanap at natuklasan na nahulog ang ESB sa sahig, sinabi ni Hojang na nakita na niya. Hindi niya maintindihan kung bakit naroon ang ESB. Seryosong sinabi ni Oh Namjo na ibigay ito sa kanya. Pinaalalahanan niya ito na mamaya sa opisyal na pagtatanghal, kailangan niyang mag-concentrate. Tinitigan ni Hojang ang seryosong mukha ni Oh Namjo. Ngunit galit pa rin, ganito ba ang saloobin sa taong pinagtatapatan niya ng pag-ibig?
Pagdating ng tanghalian, muling nagpakita ng pagiging mapagmalasakit si Oh Nam-jo. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Ho Jang na tanungin siya na. Tinanong niya kung bakit siya ganoon kaseryoso sa taong gusto niya. Sinabi ni Oh Nam-jo na dahil iyon kay Ho Jang ang may mali, hindi pwedeng paghaluin ang pag-ibig at trabaho. Sa wakas ay naintindihan din ni Ho Jang, si Oh Nam-jo pala ay isang taong malinaw na naghihiwalay ng trabaho at personal na buhay. Pagkatapos kumain, patungo sa lugar ng anibersaryo, natuklasan ng dalawa sa bulletin board ang pelikula na hiniling ni Oh Nam-jo kahapon. Kaya nanood ang dalawa ng pelikula. Sa puntong ito, sinabi ni Oh Nam-jo na napanood na niya ang pelikulang ito nang hindi bababa sa 0 beses o higit pa. At kabisado na niya ang lahat ng dialogo. Nagpakita si Ho Jang ng pagdududa, kaya tiningnan ni Oh Nam-jo ang screen at bumulong sa kanyang tainga ang susunod na linya. Ito ang linyang di gusto kita. Ang pagtatapat na ito ay nagpatibok ng mas mabilis sa puso ni Ho Jang. Hanggang sa nakita niya ang susunod na linya ay saka lang niya naintindihan. Magsisimula na ang live broadcast at ang gabi. Paglabas pa lang ni Ho Jang, naghiyawan na ang mga manonood sa ibaba. Opisyal na ring nagsimula ang live broadcast. Lahat ay kinuha ang kanilang mga telepono upang panoorin ang live broadcast ni Ho Jang. Binasa ni Ho Jang ang mga kwentong ipinadala ng mga manonood. At ipinahayag niya ang kanyang pananaw sa bawat kwento. Nakatanggap din siya ng maraming papuri mula sa mga manonood. Nagpatuloy ang live broadcast sa key portion. Sinagot ni Ho Jang ang bawat komento. Sa sandaling ito, biglang may komento na nagtanong kung may nobyo siya. Natahimik sandali si Ho Jang, pagkatapos ay tumingin kay Oh Nam-jo. Nagkatinginan silang dalawa at parehong medyo nailang. Habang nalulunod siya sa tamis, biglang may hindi inaasahang nangyari. Lumabas sa screen ng komento ang isang kakaibang countdown, 5 segundo. Oras na para bumaba ng stage, Ho Jang. Nang matapos ang countdown, lahat ng manonood na naroroon ay nakatanggap ng anonymous na mensahe. Sa sandaling ito, maraming naglabasan na nangungutya na komento sa screen. Hindi alam ni Ho Jang kung ano ang nangyayari kaya nag-click siya sa link sa screen ng komento. Pagkatapos ay nakita niya ang isang larawan na bigla niyang naalala ang mga pangyayaring nangyari na. Pagkatapos ay sunod-sunod na pahayag ang umalingaw sa kanyang isipan. Ho Jang, ang ganda mo, ayos ka lang ba talaga? Ayos lang ako, pero ako, hindi ako ayos, ipapakita ko sa iyo. Hintayin mo, ngayon ay ilalantad na ang tunay na mukha ni Ho Jang. Bigla siyang inakusahan na dati nang nambubuli ng kaklase. Nakita ni Lee Do-hwa na hindi maganda ang sitwasyon, dali-dali niyang tinawag ang kaklase na patayin ang ilaw. Sumigaw si Lee Do-hwa, patayin mo ang ilaw. Sinabi ko sa iyong patayin mo ang ilaw. Nahirapan huminga si Ho Jang dahil sa pagkabigla. Gusto niyang umalis sa pinangyarihan, ngunit naramdaman niyang mahina ang kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, mabilis ding tumakbo si Oh Nam-jo sa entablado at hinila ang kurtina. Tinawag niya ang pangalan ni Ho Jang at inilabas si Ho Jang sa pinangyarihan. Pagdating sa labas, sinabi ni Ho Jang na gusto niyang umalis mag-isa muna. Kailangang bitawan ni Oh Nam-jo ang kanyang kamay. Sa daan pa uwi, nakita ni Ho Jang ang maraming nangungutya na komento tungkol sa kanya. Naalala niya ang mga nangyari kamakailan. Sinabi ng mga kaklase na napaka-plastic niya. Ano ang nangyayari sa kanyang dignidad, napakapangit ng kanyang dignidad. Sa sandaling ito, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Kinabukasan, hindi nakita si Ho Jang sa paaralan at pinag-uusapan siya ng mga kaklase. Medyo naiirita si Juda, agad siyang lumapit at nakipagtalo sa mga kaklase. Habang nagtatalo, nahulog niya ang panulat ng kaklase sa sahig. Sa sandaling ito, kararating lang ni Ho Jang. Tinanong niya ang kaklase kung ano ang dapat niyang aminin. Pagkatapos ay inihulog niya ang panulat ng kaklase niya sa sahig at sinabihan itong pulutin. Pagkatapos ay pumunta siya sa broadcasting room na parang walang nangyari. Sinimulan niyang basahin ang kwento. Ang boses ni Ho Jang ay lumabas sa loudspeaker. Nagulat ang lahat ng kaklase. Si Chahi ay masaya para sa kanya, ngunit narinig ang kaklase sa tabi niya na nagsasabi na makapal ang mukha ni Ho Jang at nanatili pa rin sa broadcasting room. Hindi niya matiis ang kanyang init ng ulo nang marinig ang iba na nagsasalita ng masama tungkol kay Ho Jang at muntik na niyang lapitan at sampalin sila ng 2 beses. Matapos ang pagbo-broadcast, nagtipon-tipon ang mga kaklase upang mag-aral habang inaatasan ni Yuntae ang bawat isa. Kusang inalok ni Ho Jang na siya na mismo ang maglilinis ng bulwagan, umayag din si Yuntae habang nasa klase. Naalala ni Ho Jang ang nangyari kaninang umaga. Lumabas na nahuli siya dahil nakipagkita siya sa isang kaklase sa high school. Ang kaklaseng ito ang nambubuli kay Ho Jang noon. Lumapit siya kay Ho Jang dahil sa larawan na isinumbong kahapon na kasama siya, kaya nadamay din, at pinagtatawanan pa niya si Ho Jang na hindi nangahas na isiwalat ito. Sa totoo lang, hindi nangahas si Ho Jang na isiwalat ito dahil ayaw niyang makita ng iba ang kanyang miserablehang itsura, at sa huli, ang mga bagay na ito ay nagdulot sa kanya ng maraming trauma na naging dahilan upang hindi niya ito maharap. Habang kumukuha si Yuntae ng mga gamit, pinayuhan ni So-hyun si Yuntae na mahirap para kay Ho Jang na mag-isa lang nalinisin ang bulwagan dahil maraming tao sa bulwagan, pinapaalala nito kay Yuntae. Sa oras na ito, dumating din si Ho Jang sa bulwagan, binati siya ng 2 babaeng estudyante at sadyang binanggit ang nangyari kahapon. Hindi rin nagpatalo si Ho Jang at sumagot, nakita ni Yuntae ang eksena nang dumating siya, nang makita niyang umalis si Ho Jang.
Sinundan niya ito, pagkatapos ay nakita niyang umiiyak si Hojang sa isang tabi. Hindi rin siya nilapitan ni Yuntae para aliwin. Dahil alam niyang ayaw ni Hojang na makita ng iba ang kanyang kahinaan, sa gabi ay tinawagan ni Yuntae si Hojang. Gusto niyang aliwin ito, ngunit hindi niya alam ang sasabihin. Kaya naman, marami siyang sinabing walang kabuluhan kay Hojang. Hindi nalungkot si Hojang kundi naging masaya pa. Upang mabawasan ang pagkaasiwa, inanyayahan ni Yuntae si Hojang na manood ng scene, at masaya namang sumang-ayon si Hojang. Pagkatapos ay pumunta sila sa silid ng pagpapalabas ng broadcasting room, at sabay silang nanood ng pelikula. Habang masayang nanonood, nagsalita si Hojang tungkol sa bida sa pelikula. Sinabi niya na kung hindi inilabas ng bida ang sikreto, marahil ay hindi magkakaroon ng malungkot na wakas. Ang pahayag na ito ay nagpaalala rin kay Yuntae sa sitwasyon ni Hojang, kaya sinabi niya kay Hojang na ilabas na rin niya ang lahat. Hihintayin niya hanggang sasabihin niya sa kanya, ganoon lang. Sabay silang nanood ng pelikula at nagpatuloy sa pagtulog. Kinabukasan, sumikat ang maliwanag na sikat ng araw sa bintana. Nagising si Hojang at nakita si Yuntae na mahimbing na natutulog na nakasandal sa rehas. Tiningnan niya ito nang may pinakamamahal na tingin nang makita niyang masyadong masilaw ang sikat ng araw. Agad na lumapit si Hojang at ginamit ang kanyang kamay upang takpan ang sikat ng araw para sa kanya. Biglang nagising si Yuntae at hinawakan ang kamay ni Hojang. Nagkatitigan silang dalawa ng matagal, nahihiyang binitawan ni Hojang ang kanyang kamay, kinabukasan sa pulong ng broadcasting room. Hindi sinasadyang ibinunyag ni Yuntae na nagpunta sila rito noong weekend, agad na tinanong ng mga kaklase kung bakit sila magkasama noong weekend. Nanahimik din silang dalawa at hindi nangahas magsalita. Matapos ang pulong, dahil hindi pinaniwalaan ni So-hyun ang mga chismis, tinawag niya si Hojang at tinanong kung ano ang nangyari, kung ang dahilan ng kanilang pag-aaway noon ay may kinalaman dito. Ngunit si Hojang ay ayaw pa ring magsalita. Habang inaayos ni So-hyun ang mga dokumento, nakatanggap siya ng email mula sa isang kaibigan. Binuksan niya ang video sa email at pinanood. Biglang natuklasan ni So-hyun na si Hae-soo, miyembro ng broadcasting room, ay sadyang inihagis ang e-drive ni Hojang sa sahig. Noong araw ng anibersaryo ng pagtatatag ng paaralan, sinisipa ni Yuntae si Hojang tungkol dito. Ito ang nagpaalala sa kanya ng insidente kung saan lihim niyang hinanap ang recording tape, hindi pa nagtatagal. Noong araw na iyon, tinanong ni So-hyun ang kanyang kaklase, ang bilis ba ng paggawa ng anniversary film? Sa sandaling ito, biglang pumasok si Hae-soo. Plano sana ni So-hyun na tanungin siya nang pumasok din si Hojang. Nang makita siyang nakangiti at nakikipagtawanan kay Hojang, hindi inakala ni So-hyun na ganito siya kaplastik. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng outdoor camping activity ang paaralan. Nakita ni So-hyun si Hae-soo na kumukuha ng litrato, kasama ang kanyang mga kaklase, kaya dali-dali siyang lumapit at sinabing maaari siyang tumulong sa pagkuha ng kanilang litrato. Habang kumukuha ng litrato, sadyang pinindot ni So-hyun ang lock screen button. Tinamat si Hae-soo na i-unlock kaya direktang sinabi niya ang password kay So-hyun. Pagkatapos, habang hindi nakatingin si Hae-soo, lihim na kinuha ni So-hyun ang kanyang cellphone. Nagtago si So-hyun sa isang tabi at in-unlock ito gamit ang password na nalaman niya. Binuksan ni So-hyun ang photo album, nakita niya ang maraming larawan ni Hojang na binubuli. Mayroon pang mga larawan na kumalat noong araw ng anibersaryo ng pagtatatag ng paaralan. Sa puntong ito, makukumpirma na ang nagpadala ng artikulo sa broadcasting room at ang nagpakalat ng balita noong araw ng anibersaryo ay si Hae-soo. Natuklasan ni Hae-soo na nawawala ang kanyang telepono, kaya hinahanap niya ito sa lahat ng dako. Nang makita niya ang telepono, nabura na ang lahat ng larawan doon. Sa sandaling ito, nakatanggap din siya ng mensahe mula kay So-hyun na nakikipagkita sa kanya para mag-usap. Dumating si Hae-soo sa pinagtagpuan at natuklasan na ang kumuha ng kanyang telepono ay si So-hyun. Kaya tinanong niya si So-hyun kung bakit niya ginawa iyon. Direktang inilantad ni So-hyun ang lahat ng ginawa ni Hae-soo. Nakita ni Hae-soo na hindi na niya maitatago pa kaya direkta niyang inamin ang mga katotohanan ito. Pagkatapos ay sinabi niya na noong high school, si Hae-soo at Hojang ay magkasama sa klase sa loob ng isang taon. Ngunit palaging binabaliwala ni Hojang si Hae-soo, kaya't galit na galit si Hae-soo dito at gusto niyang maghiganti. Nilinaw din ni Hae-soo na si Hojang ang biktima ng bullying dahil nasaksihan niya mismo ang pambubuli kay Hojang. Nakaramdam si Hae-soo ng kasiyahan nang makita si Hojang na binubuli kaya kinuha niya ang kanyang telepono at kinuna ng video. Hanggang ngayon, kahit sinabi na si Hojang ang nambubuli, hindi pa rin siya nangahas na aminin ito matapos marinig ang mga salitang ito. Sa wakas ay naintindihan na ni So-hyun kung bakit nilayuan siya ni Hojang noon, iyon ay upang hindi makita ni So-hyun ang kanyang kalunos-lunos na itsura. Hanggang ngayon, palagi niyang iniiwasan si So-hyun, naaalala ni So-hyun noon, nakakita rin siya ng mga hindi magagandang mensahe sa telepono ni Hojang. Ngunit noong panahong iyon ay hindi napansin ni So-hyun ang kanyang pagkabahala. Ngayon ay naintindihan na niya. Kaya't nalungkot si So-hyun buong gabi. Kinabukasan nang makita niya si Hojang, nagpanggap si So-hyun na walang nangyari. Balak sana ni So-hyun na ipaliwanag ang lahat kay Hojang, ngunit nagbago ang isip niya dahil alam ni So-hyun na mataas ang pagpapahalaga ni Hojang sa sarili. Kung isisiwalat ang bagay na ito ay masasaktan siya. Pagkatapos ay nagkasundo si So-hyun at Hae-soo na panatilihing lihim ang lahat.
Umaasa rin si Sohyun na mula ngayon ay hindi nasasaktan ni Haesoo si Hojang. Kinagabihan, habang magkasamang umuuwi sina Yuntae at Hojang, pinag-uusapan nila ang paglabas ng magkasama sa weekend. Nang kunin ni Hojang ang kanyang telepono upang tingnan ang listahan ng mga lugar na pasyalan, hindi sinasadya niyang nakita ang post ni Haesoo. Dito, ipinagtanggol ni Haesoo ang kanyang sarili na siya ang biktima ng pambubuli ni Hojang, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay sinabi niyang may kailangan siyang gawin at kailangan niyang umalis, ngunit tinawag siya ni Yuntae, tinanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Hojang na sasabihin niya sa kanya ang lahat sa ibang pagkakataon, pagkatapos ay dali-dali siyang umalis. Kasabay nito, nakita rin ni Sohyun ang post ni Haesoo na ikinagalit ni Sohyun, kaya tinawagan ni Sohyun si Haesoo, ngunit hindi niya sinagot. Sa sandaling ito ay nakita na ni Hojang si Haesoo at direktang inilantad siya. Lumabas na matagal nang pinaghihinalaan ni Hojang si Haesoo sa pamamagitan ng iba't ibang ebidensya nang mailantad siya. Hindi lamang hindi natakot si Haesoo kundi kinutya pa niya ang kaawa-awang itsura ni Hojang noon. Sadyang sinabi pa ni Haesoo na matagal nang alam ni Sohyun ang tungkol dito. Pagkatapos ay lumitaw din si Sohyun nang makita siya ni Hojang. Tinanong niya kung bakit naroon si Sohyun. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Sohyun na kakatapos lang niyang malaman ang tungkol dito, at lumapit pa siya upang alagaan siya. Nasaktan ang pagpapahalaga sa sarili ni Hojang. Hindi siya nakinig sa anumang paliwanag at umalis, hinabol din siya ni Sohyun at tinawag. Sinabi ni Sohyun sa kanya na dati ay itinulak din niya siya palayo ng walang sinasabi, na naging dahilan upang sisihin siya ni Sohyun sa loob ng maraming taon. Nang malaman ang katotohanan, lubos na nagsisi si Sohyun at nalungkot pa magdamag, ngunit kailangan magpanggap ni Sohyun na hindi niya alam. Dahil ayaw din ni Hojang na malaman ng iba ang tungkol dito, sumagot si Hojang na sapat na ang magpanggap si Sohyun na hindi niya alam. Hindi kailangan ng awa ni Sohyun. Labis na nasaktan si Sohyun. Kinabukasan, pumunta si Hojang sa klase ni Haesoo, ngunit hindi niya ito nakita kaya nag-text siya upang tanungin kung nasaan si Haesoo. Sumagot si Haesoo na nasa broadcasting room siya at malapit nang ikwento ang kanyang kwento kay Yuntae. Pagkakita sa mensahe, agad na pumunta si Hojang sa broadcasting room. Inakala ni Hojang na sinabi na ni Haesoo ang lahat kay Yuntae at pagkapasok pa lang ng pinto ay malakas na siyang pinagalitan. Ngunit si Haesoo ay nagkunwari na kaawa-awa upang bigyan ng maling impresyon si Yuntae kay Hojang. Hindi na nakatiis si Yuntae na nakatayo sa tabi, lumapit siya at pinutol ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Yuntae na tinatalakay lang niya ang trabaho kay Haesoo at sinisi pa si Hojang dahil hindi siya makontak sa buong weekend. Pagkatapos ay sinabi niya kay Haesoo na mauna, muling tinanong ni Yuntae si Hojang kung bakit hindi siya makontak sa buong weekend. Sa sandaling ito, ayaw nang sagutin ni Hojang ang mga tanong na ito. Sinabi niyang mamaya na lang, kokontakin niya siya mamaya. Pagkatapos ay hinabol niya si Haesoo na kakatapos lang umalis. Pagkatapos ay dinala niya ito sa isang walang taong silid-aralan at tinanong kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Sinabi ni Haesoo na ang dahilan ng kanyang paggawa nito ay dahil binaliwala siya ni Hojang noon. Dahil noong taong iyon, kusang loob na binati ni Haesoo si Hojang, ngunit binaliwala siya ni Hojang sa harap ng kanyang mga kaklase. Dahil dito, kinutya at inihiwalay si Haesoo ng kanyang mga kaibigan. Mula noon, naramdaman ni Haesoo na si Hojang ay isang mapagkunwari. Pagkatapos ay hiniling ni Haesoo kay Hojang na umalis sa broadcasting room. Lumayo sa kanyang mga kaibigan at hayaang maranasan din ni Hojang ang pakiramdam ng pagiging ihiwalay. Idineklara ni Haesoo na mayroon pa siyang video sa kanyang telepono. Kung hindi, ipapakalat ni Haesoo ang video na iyon, binantaan si Hojang ngunit hindi alam kung paano pipili. Nag-aalala ang mga kaibigan ni Hojang dahil hindi nila ito makontak. Kasabay nito, dumating si Sohyun sa klase at sinabi kay Yundan-o na nawawala si Hojang. Kalmadong sinabi ni Yundan-o na naghihintay pa rin siya. Naghihintay na kusa siyang sabihan ni Hojang ng totoo. Tiningnan ni Sohyun ang kalungkutan ni Yundan-o at inaliw siya na si Hojang mismo ang magsasabi sa kanya ng totoo. Sa oras na ito, nagtatago si Hojang sa isang sulok na nakikita ang kanyang mga kaibigan sa grupo na patuloy na nagpapadala ng mga mensaheng nag-aalala sa kanya. Malinaw na gusto niyang sagutin sila. Ngunit dahil binantaan siya ni Haesoo, hindi niya magawa. Wala siyang magawa kundi piliing umalis sa silid ng pagpapalabas. Ang pang-araw-araw na pagpupulong ng broadcast room ay nagsimula ng malayo sa kanyang mga kaibigan. Tiningnan ni Yundan-o ang bakanting upuan ni Hojang sa tabi niya. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam at sa oras na ito ay tinanong ni Haesoo ang tungkol sa trabaho ni Hojang. Sumagot si Yundan-o na inayos niya ang ibang bagay para kay Hojang. Walang intensyon na paalisin si Hojang na ikinagalit ni Haesoo. Sa oras na ito, napansin ng isang kaklase na umalis si Hojang sa grupo ng broadcast room. Kasabay nito, nakatanggap din si Yundan-o ng mensahe mula kay Hojang. Agad siyang tumayo at hinanap si Hojang upang malaman ang sitwasyon. Sa daan, hinarang siya ni Haesoo. Ipinaliwanag ni Haesoo na ang layunin ni Hojang sa pagpunta sa broadcast room ay upang imbestigahan kung sino ang nagpadala ng kwento. Sinabi ni Haesoo na ang dalawang kwento sa broadcast room ay ipinadala niya. Dahil dating binuli ni Hojang si Haesoo, hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin siya sa anino. Ngayon, si Hojang ay namumuhay ng walang pag-aalala na parang walang nangyari, na lubhang ikinagagalit ni Haesoo.
Kaya isinulat ni Haisu ang mga kwentong ito upang ilabas ang galit niya sa mga salita ni Haisu. Nagpaalala rin ito kay Yundan-o na paulit-ulit siyang tinanong ni Hojang tungkol sa account ng broadcast room. Kaya nagsimula rin siyang maghinala kay Hojang. Kasabay nito, dumating si Hojang sa klase, nag-impake siya para umuwi nang tinawag siya ni Chaeuk-in. Nag-aalala si Chaeuk-in kay Hojang at inalok siya ng tinapay. Ngunit hindi ito tinanggap ni Hojang, at nang bitawan niya ito ay nahulog ang tinapay sa lupa. Sa sandaling ito, medyo nagalit si Chaeuk-in at tinanong kung totoo ang mga chismis. Prangkang inamin ni Hojang na siya ang nambubuli. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis sa silid-aralan. Kinagabihan, nakatanggap si Hojang ng mensahe mula kay Yundan-o na nagsasabing naghihintay pa rin siya sa kanya sa ibaba. Nagmamadaling bumaba si Hojang. Pagkatapos magkita ang dalawa, sinabi ni Yundan-o na palagi siyang naghihintay na sabihin niya ang lahat. Sinabi rin niya na natatakot siyang totoo ang mga chismis sa internet. Ang pahayag na ito ay nagparamdam din kay Hojang na hindi siya pinaniniwalaan ni Yundan-o. Direkta niyang sinabi kay Yundan-o na huwag nang maghintay. Sinabi rin niya na mas gugustuhin niyang maging bully kaysa maging biktima. Labis na nadismaya si Yundan-o. Pagkatapos ay sinabi niya na labis niyang pinagsisisihan na minsan siyang nagkagusto kay Hojang. Kasabay nito, pumayag din si Yundan-o na umalis si Hojang sa broadcast room. Pagkatapos ay nakita ni Hojang ang likod ni Yundan-o na umaalis. Hindi maiwasang mapaluha, kinabukasan ay inihayag ni Yundan-o na opisyal nang umalis si Hojang sa broadcast room. Kinaumagahan, sinabi ni Hojang sa kanyang ina na gusto niyang huminto sa pag-aaral. Dahil narinig ng kanyang ina ang mga chismis tungkol sa kanya mula sa isang subordinate sa kumpanya, hinikayat siya ng kanyang ina. Kapag may nangyari, dapat matapang na harapin ito sa halip na tumakas. Pagkatapos, sinabi ng kanyang ina na subukan pa niya ng kaunti. Samantala, si Haisu, sa kabilang banda, ay nagpanggap na biktima sa harap ng kanyang mga kaklase upang makuha ang kanilang simpatya, na nagpapatunay sa lahat na binuli siya ni Hojang. Matapos makipagtalo kay Hojang, medyo nawala ng pag-asa si Yundan-o. Inaliw siya ng kanyang mga kaibigan. Sabi nila, walang sinuman ang ganap na tama sa pag-ibig. Ano man ang dahilan ng pagtatalo, wala nang mas masakit kaysa sa hindi pagkikita. Sa sandaling ito, nakatanggap si Yundan-o ng mensahe mula sa kanyang ina na nagpapatawag ng pulong. Sa totoo lang, naghiwalay ang mga magulang ni Yundan-o noong bata pa siya. Sa mga nakaraang taon, si Yundan-o ay nakatira sa kanyang ama, habang sinabi ng kanyang ina na bibisita siya sa kanya ng madalas. Pumunta si Chaeuk-in para alagaan si Hojang at inalok siya ng tinapay. Ngunit hindi ito tinanggap ni Hojang, at nang bitawan niya ito, nahulog ang tinapay sa lupa. Sa sandaling ito, medyo nagalit si Chaeuk-in at tinanong kung totoo ang mga chismis na iyon. Prangkang inamin ni Hojang na siya ang nambubuli sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis sa silid-aralan. Kinagabihan, nakatanggap si Hojang ng mensahe mula kay Yundan-o na nagsasabing naghihintay pa rin siya sa kanya sa ibaba. Dali-dali siyang bumaba. Matapos magkita ang dalawa, sinabi ni Yundan-o na palagi siyang naghihintay na sabihin niya ang lahat. Sinabi rin niya na labis siyang natatakot na totoo ang mga chismis sa internet. Ang pahayag na ito ay nagparamdam din kay Hojang na hindi siya pinaniniwalaan ni Yundan-o. Naalala ni Yundan-o ang mga salitang sinabi ni Hojang sa kanya. Dahil sa pag-ibig, gusto niyang ipakita sa kanya ang pinakamahusay. Naiintindihan niya na kung mas mahal mo ang isang tao, mas ayaw mong makita nila ang maraming masasamang bagay. Sa sandaling ito, naiintindihan din ni Yundan-o na mahal pa rin siya ng kanyang ina. Kinabukasan, natanggap ni Hojang ang recording ng programa ng broadcast ni Yundan-o. Lumalabas na naintindihan din ni Yundan-o ang sinabi ni Hojang noon na nagparamdam sa kanya ng sakit na dinaranas ni Hojang sa pagtatago ng katotohanan ang hindi nangangahas na sabihin ito. Kung mas mahal mo ang isang tao, mas ayaw mong makita nila ang maraming masasamang bagay. Pakiramdam niya ay naiintindihan na niya ngayon, kaya labis niyang pinagsisisihan na hindi niya naintindihan at napalampas. Humihingi din siya ng tawad kay Hojang. Narinig ni Hojang ang paghingi ng tawad ni Yundan-o sa radyo at napahagulgol. Sa nalalapit na graduation exams, hindi pa rin pumapasok si Hojang sa paaralan, kaya may mga chismis na aalis na si Hojang sa pag-aaral. Sa kabilang banda, patuloy pa ring ikinukwento ni Haisu sa kanyang mga kaklase ang pambubuli ni Hojang. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Sohyun na ikinahiya ni Haisu at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Sinabi ni Sohyun kay Haisu na huwag siyang pansinin at sinabing ipagpatuloy lang ni Haisu ang kanyang ginagawa. Sa isang hiwalay na pangyayari, inanunsyo ni Yundan-o sa radyo na magkakaroon ng live broadcast ngayong araw, habang nagtataka ang mga kaklase kung sino ang magiging host. Agad namang sinagot ni Yundan-o na hindi nila kailangang mag-alala, paparating na ang host, at sa sandaling iyon ay lumitaw si Hojang. Gusto niyang sabihin ang katotohanan tungkol sa pambubuli sa paaralan. Lumabas na kinagabihan ay kusa siyang lumapit kay Yundan-o at sinabi sa kanya na hindi siya ang nambubuli kundi ang biktima. Nang marinig ang katotohanan, labis na nalungkot si Yundan-o at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay isinalaysay din ni Hojang ang buong pangyayari kay Yundan-o. Matapos malaman ang pangyayari, sinabi ni Yundan-o kay Hojang na siya na ang bahala sa lahat. Kaya, nagplano siya ng live broadcast sa paaralan upang sabihin sa lahat. Binuksan ni Sohyun ang screen sa klase na ikinagulat ni Haisu.
Lumabas na si Hojang ay lumalabas sa screen. Nagpa siya siyang sabihin ang katotohanan tungkol sa pambubuli sa paaralan at inamin na siya ang biktima ng pambubuli. Noong kanyang kaarawan 2 taon na ang nakakaraan, tinawag siya ng kanyang mga kaibigan sa karaoke bar upang magdiwang. Pagkatapos ay binuli siya sa karaoke bar. Pagkatapos ay hindi niya nagawang sabihin ang insidenteng ito dahil natatakot siyang tingnan siya ng mga tao ng kakaiba. Pagkatapos ay inakusahan siya ng pambubuli. Hindi rin niya pinansin dahil inakala niya na mas kahiyahiya ang biktima kaysa sa nambubuli. Ngunit ngayon sa wakas ay naintindihan niya na ang kanyang mga kaibigan ay mas gustong malaman ang katotohanan. Kaya pinili niyang huwag nang tumakas at matapang na nagsalita, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa mga taong palaging nagmamalasakit sa kanya. Pumunta rin si Sohyun kay Haesoo at sinabihan itong huminto. Nagpatuloy si Haesoo sa pakikipagtalo hanggang sa inilabas ni Sohyun ang video kung saan binuli ni Haesoo si Hojang. Matapos mapanood ang video, nagsimulang kabahan si Haesoo. Ipinakita rin ni Sohyun ang video sa mga kaklase, at sa harap ng sunod-sunod na pagtatanong ni Sohyun at kakaibang tingin ng mga kaklase, sa wakas ay inamin ni Haesoo ang lahat. Pinuna rin niya na hindi ba't lahat din sila ay nagsisismisan tungkol kay Hojang sa likod niya. Sa puntong ito, nalaman ni Chaeok-in ang katotohanan at balak sanang saktan si Haesoo. Tinawag ni Chaeok-in si Haesoo na baliw at sinabihan siyang ulitin ang sinabi niya. Pagkatapos ay sinabi rin ni Hojang na kahit natatakot siya sa kung paano siya titingnan ng mga tao, hindi na siya magtatago. Dahil maraming taong nagmamahal sa kanya sa tabi niya, at lumitaw din ang isang ngiti sa kanyang mukha pagkatapos ng maraming araw. Lumabas si Hojang sa broadcast room at mahigpit na niyakap ang isa't isa. Sa oras na ito, dumating din si Chaeok-in sa broadcast room at niyakap si Hojang. Masaya rin ang lahat na nagsabi si Hojang ng totoo. Sa isang hiwalay na pangyayari, itinuring ng mga kaklase si Haesoo na nagpapanggap at pagkatapos ay sinabihan din siya ni Yoon Dan-o na mag-impake at umalis sa istasyon ng radyo. Sa katapusan ng linggo, nagkaroon ng kanilang unang date sina Hojang at Yoon Dan-o. Sabay silang kumain ng hapunan, sabay namili at sabay nagpicture. Kinagabihan, si Hojang, na dating malamig, ay kusa nang umamin ng kanyang pag-ibig kay Yoon Dan-o. Sinabi niyang gusto niya ito. Sana mas maaga pa itong sinabi ni Hojang, ngunit hindi niya lang nahawakan ang pagkakataon. Sinabi ni Hojang kay Yoon Dan-o na mag-date sila. Pagkatapos ng napakaraming paghihirap, sa wakas ay nagsimula ang dalawa ng isang magandang pag-ibig. Pauwi, dinalhan ni Sohyun si Hojang ng kanyang paboritong pagkain. Bumili si Sohyun ng tteokbokki at tinanong si Hojang kung gusto niyang kumain. Kusa ring sinabi ni Yoon Dan-o na makipag-ugnayan sa kanya kapag nakauwi na siya at pagkatapos ay bumalik sila sa dati nilang gawi. Nag-usap at kumain sila sa paborito nilang lugar at mula noon ay naging matalik silang magkaibigan. Tinapos na ang pelikula, kung interesado kayo, panoorin ang orihinal. Maraming salamat din sa inyong patuloy na suporta. Paalam at hanggang sa muli.